Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan at ngayong araw, kasama natin ating favorite urologist. Manaba kundi si Dr. Joseph Lee! Namiss niyo ako, di ba? Yes, Siyempre, Doc, pag si Doc Joseph talaga, pag-uusapan natin ang ating topic ngayon ay ang protein in Genesis spirulina and its benefits. Pero bago tayo mag-start sa discussion, batiin muna natin si Doc Joseph ng congratulations, Doc, for being part of Philippine Integrative and Complementary Medicine Academy Incorporated. Ang ating favorite urologist ay isa na ring Doctor of Naturopathy. Hindi ko nga alam bakit sinali ako, minembro ako eh. Kailangan tanungin ko si Doc Bunny. Hindi, actually, natutuwa naman ako kasi ngayon mas madiin at meron ng sabi natin na pwede na tayong magsalita patungkol sa mga herbal supplement, yung mga parang kasama ka na doon sa grupo na, misa kasi di ba may some doctors, like ako, specialty ko, urology. Parang, ay, bakit niya pinag-uusapan yun? Wala naman sa niya, konteksto ng niya, ng departamento niya. Di ba minsan gano'n? Yes. So natutuwa rin naman ako. Siguro na nakita ng academy, ito daldal tungkol sa mga supplemento. Ilagay na nga natin para ma-certify At least natin. No? certificate. Pero natutuwa ako sa, siyempre, it's a group that is very nice. So at least napatunayan natin na parang trustworthy naman yung pinag-uusapan natin. Lalo na dito sa mga bagay-bagay na with regards to the natural remedies Yes. na binibigay ng ating mga kalikasan. Yeah. Malalim. Maganda nga, yung natural. Natural Hindi ko na kasi tinatanong ni Ian eh. What is natural? Di ba tinanong mo rin, Joso, what is homeopathic? Yeah. Actually, this is looking into the body and into the soul. Yung natural healing. Meron kasi tayong natural healing, meron din tayong yung mga healing through the natural resources. Yes. Then you have your pharmacological healing. Pag sinabing pharmacological healing, kasama na yung mga synthetic na process ng mga gamot, di ba? Yes. Alam natin yan, di ba? But minsan kasi, pag hindi nagagawa ng mga sensya yung mga gamot natin, before we go to the topic, ng sensya yung mga gamot na nakaka-heal. Minsan, di ba, lalo na sa atin na kultura natin, di ba, parang bumabalik tayo dun sa mga ninuno Traditional. natin, yung lola, traditional. That's why you call that traditional. So you have to, in any way, and enabling na pag na-approve rin ng Departamento ng Kalusugan natin or Department of Health, yung mga ganyan, we take it to consideration, the very important. Di ba marami tayo dyan? Hindi malunggay, yung mga Yes, that can natural. do natural, which is good. Kasi marami tayo niyan eh. Di ba? So back Yun to na, our topic. Yan Ah, okay. ang protein. Okay. Lagi natin sinasabi, we've discussed a lot of times yung importance and ingredients ng spirulina. Series ito eh. Yes. Gagawin natin series. Okay, Doc. Yung isa-isa tapos tatalakayin natin yung importance, no? But today, we will talk about yung bakit kailangan pag-usapan ang protein content ng spirulina. Okay? Now, we have to take note that protein takes about 60 to 70% of the spirulina content. Di ba lagi mo sinasabi? Taas pala. No? Marami. That's why importante ang protein for bodybuilding Yeah. and repair and regeneration and recuperation of cells that had been processed at nagamit na natin ng katawan at kailangan manumbalik sa bago. Okay? Naintindihan niyo? Parang baka hindi ko maintindihan. Hindi, ibig ko sabihin, these are needed for repair and regeneration. Di ba? So, araw-araw talaga kailangan. Kailangan mo ng protina. That's Okay. why yung Kaya sa food, natin, sa food scaling or yung natin, kasama ang protina. Di ba? Portion. Because the carbohydrates is definitely energy. Yes.
Kung very active ka, carbohydrates. Kailangan. Yung ATP, adenosine triphosphate na sinasabi, yun ang kailangan energy. Okay. Ang fat is additional energy. Alam nyo na ha. Okay. So, importante talaga yung tatlo kasi magtutulungan siya sila sa Carb. katawan mo, di ba? So, we go to the protein, which is more important basically for the repair Okay. and the redevelopment of our cells, di ba? Ang katawan natin maraming cells eh. We are made of lots of cells. Pag nagsama-sama siya, magiging tissue. So, struktura, layer yung tissue, tapos magiging organ. Yun. So, all of these are organ, di ba? So, ganun yan ha, para alam natin. So, 60% ng spirulina ay protina. Yung tablespoon ng powdered form ng spirulina, Isang pin. that is 7 grams. Okay, 7 grams ha, yung powder form na nakita niyo, Yes. di ba? And 4 grams of the 7 grams is already protein. Oo. Can you imagine? Percent eh. Pero sa So 3 grams lang, ibang Ibang ingredients na ingredients. pag-uusapan Ang natin taas next ng time. content. Okay. Yan. So, ano ba basically ang protein? Maganda siya sa repair ng muscles. Muscle repair. Athletic kayo, 'di ba? Uy, Hindi. sa Zian. Pupunta tayo sa Ako po Pupunta hindi. tayo kay Ian, lalo na to, si Ian. 'Di ba? So your muscles starts to deteriorate. Sometimes it undergoes repair, 'di ba? When you run, when you do gym, when you do basketball, kayo nagba-basketball, rin yan eh, nagagasgas. Apo. 'Di ba? So you need to repair it. So your protein takes action on it. 'Di ba? Okay. Yung mga ugat natin, sa lahat na tayo. Ugat. Natin, yung mga lymph nodes, yung mga cells, 'di ba? Kailangan i-repair 'yan para maganda ang struktura. You need protein for that. Can you imagine pag yung mga ugat mo ay mapapangit, paano dadalo yung dugo mo? Diba? So, you need protein nila. So, can you imagine, isang tabletas na kinakain mo yung spirulina, if you're talking about tablets or even powder po, how much of your protein is there? Diba? Essentially, your protein is a big brand na pinag-uusapan. Pero pag pinaliit mo siya, na magagamit ng katawan natin, magiging amino acids na siya. Okay. 'Di ba? The simpler form of protein is amino acids. 'Di ba? So meron tayong amino acids. This is general explanation na essential and non-essential. Oo, may ganun. Ibig sabihin hindi naman ibig sabihin na essential hindi mo kailangan. Yung yung essential kasi usually baka nakukuha mo sa pagkain na pwede na natin sa katawan natin, 'di ba? Bakit sa katawan natin? Because we have organ systems that can produce Talaga, no? essential amino acids like enzymes, 'di ba? Yung lapay natin, yung pancreas, may enzymes yun eh, 'di ba? So pwede 'yun. Yung mga non-essentials kasi, we can take it also on Yun. food or sometimes sa supplement na bibigay. We have several amino acids in na pwede natin, 'di ba? Hindi natin iisa-isa, 'di ba? Mga basic tryptophan, 'di ba? Narinig niyo. Trypsin, mga ganon. So, we go now into the general aspect. So, ano itong amino acids? So, when protein goes into the system, that's a macromolecule, malaki. So, pagdating sa system natin, kailangan mahimay-himay siya para maging amino acids. Alright? So, pag na-amino acids na, ide-direct ngayon ng katawan natin, which is yung central control? Yung brain. Yes. Dito ka, dito ka, dito ka. O, kailangan iyan dyan sa paa niya kasi napagod. Parang may dapat kang i-repair. Then, the protein goes there. Okay. Diba ang galing? Distribute. Nadi-distribute niya, meron tayong regulation. So, anong ibig sabihin? When in fact, that you have protein,
coming from your spirulina at hindi mo nakukuha sa kinakain mo. Let's say you're a vegetarian. Wala. Di ba may wala kang konti lang. You have the minerals lang, wala kang You can have that because it's a natural food na makukuha mo from your spirulina. Okay. Okay. What else? Pag meron problema ka sa GI, pwede rin yun. Your spirulina can have, because you have protein, to protect and coat the gastrointestinal mucosa para hindi ka magka-ulcer, di ba? Okay. Now, in the general health system, okay, pwede natin tulungan ang malnutrition. Di ba napag-usapan natin before? Yung kwashiorkor, marasmus, pag ikaw hindi masyadong kukain, o yung estado ng ng buhay mo cannot give you sufficient food requirements that are very beneficial, especially the protein, lalo na yung mga bata natin, kaya meron ka your spirulina can be of help, either on the powder form or yung tablet form. So, sa mga tao ba na parang may deficiency, kasi di ba, kailangan natin ng protein araw-araw. Ano ba yung mga commonly nakikita sa kanila? Ano ba yung symptoms ng mga parang kulang na ito Kulang sa protein? Muscle wasting. Paano yun, Doc? Yeah, ibig sabihin, liliit yung muscle mo, mag-atrophy. Memory loss. Kahit na bata ka. Alam mo yun? Hindi ka nakaka-adapt. Pag sinabi sa'yo, kunyari, lalo na sa pag-aral, lalo mga bata, lalo sila nade-delay. Kasi, Alam mo, hindi mo naman sinasabi na bobo sila. They're probably intelligent, but the generation and yung build up ng brain nila because of less of the protein, okay. mas mahina. Mas mahina ang processing. Alam mo yon? Memory, may kinalaman pala, Doc, na kapag kulang ka sa protein, sa memory pwedeng maapektuhan. O, di ba? Parang pag, di ba, kung pag kumain ka na may protein, parang feeling mo ang lakas-lakas mo. Di ba? You feel that, So, kasi yun ang tulong. Now, yung sinabanggit natin na muscle wasting, it's very, very prominent, not only externally, like yung mga extremities natin, mahina ka. Alam mo yung Tagalog yata, yung lupay-pay ba yun? O lampa? Ay, parang medyo mahina, Doc. Ba't ganun to? Lalampa-lampa. Lampa yun. Ay, Baka hindi masyadong adequate yung protein niya, intake niya. Sa mga protein naman na sources, Doc, kasi di ba meron tayong protein na nakuha sa animal meat. Meron naman sa gulay, tapos ito sa spirulina. Parang may differences ba ng benefits from those? Yes. You have proteins, animal proteins are different from natural plant proteins. It is better that we take plant proteins than animal proteins. Because animal proteins kasi sometimes cannot be degraded that much at meron siyang mga kasamang metabolites na hindi minsan pwede at bawal. Kasi may kasama na yung mga like cholesterol, mga ganun. Generally, mas maganda ang plant proteins or plant-based protein. Di ba? Kaya minsan, di ba, narinig ninyo, sa doktor, hindi ka pwedeng kumain masyado ng pork, ng steak. Naku. They're protein. Iisipin ninyo, they're protein. Bakit hindi? Ayan. Because it's different. Okay? Pero Dok, meron bang mga conditions naman na sobra nga po sa protein, tapos pwedeng makorek naman ang pag-inom po ng spirulina? Okay. That's a very good question because ang laging tinatanong natin, ano ba ang sobra? Yun, Dok. Ano ba ang tamang measurement, whether it's carbohydrates, protein, or fats, no? Ang natin kasi is like, lahat ng sinosobra ay pwede ma-revert to something else. No? Either bad, especially. Kasi ang cycle ng katawan natin, especially the protein, meron reverse cycle yan eh. No? Like, pag sinabi mong protein, pag marami at hindi na i-consume, nare-reverse yan. They will be reverted to what? Fat. Nako. Okay. That is why animal proteins are not so, Parang sa hindi carbs, pwedeng tabag. masyadong marami. But plant-based protein, yung pag-reverse nila is not that dramatic as compared to animal
Okay. Nagigets mo? Okay. So, yun ang yung tanong natin kasi, yung pinapakita ngayon, these are very, very good protein, high protein. Yung mga cereals natin, Opo. yung mga wheat, High protein. yung mga high protein yan. Pero they're plant-based, di ba? Yung very, strong colored vegetables. Yes. Okay, Okay, they are, yan. Very high protein yan pag tiningnan mo. Now, ang ano natin kasi is like, you can revert it to fatty acids, di ba? Yung taba. Opo. So, pag mataas na yung fats mo, kasi kumakain ka, plus the reversion of protein, what will happen to you? Di magka-hypercholesterolemia ka. Naku. Mataas ang cholesterol. Yun na minsan di alam tapang, hindi naman ako kumakain ng Oo nga, no. Hindi ng naman ako taba. nagkakanin, hindi ako Hindi naman ako nagtataba. kain ng kanin. Hindi naman ako, your kanin pala. doesn't really, they become energy. Oh. They really don't convert to, Mm-mm. to fat. What converts to fat is yung nuknukan na dami ng ulam Ay, na puro karne. Alaga, Gets so mo? yung mga tao na hindi nagre-rice, tapos puro ulam-ulam lang. Sabi, di naman ako malakas sa rice. Malakas ako sa ulam. Tingnan mo. Ay, Bakit minsan sila plump, 'di ba? Balance Bago talaga. iisipin mo yung mga construction worker natin. Konti lang ulam, magkanin. pero ang daming kanin. So where are the fats? Nagagalit ka, 'di ba, Joshua? Ginagamit Pag may abs sila. nila. Because that's where energy. And yung konting meat na niya becomes good for repair. Okay. So lumalabas inadequate or adequate? Adequate lang sa kanila. Oh. So when you look at them, parang nainggit ka, hindi naman nag-gym. Hindi, totoo, di ba? Yung mga, hindi naman nag-gym, yung mga abs talagang, Correct. di ba? Ikaw naman gym ng gym. Walang nangyayari. Kasi, Importante rin yung pagkatapos diet. ng gym mo, Mali yung kinakain. protein shake, milkshake, ayan, mali. Di ba? So Balance minsan talaga. we wrong the carbohydrates. But it's not really it's a protein because what you eat, yung mga, let's say, puro meat, Apo. kakainin mo, ay, hindi naman ako kumakain ng kanin. Sabi mo gano'n, hindi naman ako nagko-convert siya. Yung carb. Yun na yung tanong mo. Once it is excess, they will convert to fat. Dok, paano naman dun sa mga Wala. Dok, sa mga may conditions na yung, di ba yung iba pag umiihi daw na parang may mga protein na nadidetect dun sa ihi nila. Paano naman po, safe po ba sila na uminom pa rin ng spirulina kahit may ganun silang condition? When proteins are counted as marami or plus, you have to check on the kidneys. Kasi baka yung kidney mo, lagi ko sinasabi, baka yung kidney mo, yun ang problema na tandaan mo yung kidneys natin na dalawa, sasalain niya lahat. Pag hindi niya na masala, lahat tinatapon niya. So if you have very significant sugar in the urine, if you're diabetic, na walang pakialam kung nagme-maintenance ko, if you have like problems with the protein, ilalabas niya lahat yan. Okay. No? Kapag ganun ba, Dok, kapag sumobra naman sa protein, pwede nga po ba yung sinasabi nila na pwede ka daw magkabato sa kidney? Totoo po ba yun na Yes. pwedeng maapektuhan? Okay. That's why yung mga iniinom sometimes, 'di ba, sabi ko, you have to be very careful in the gym when you drink all those high Protein. Supplements. yung supplements that are causing muscle yung improvement. Kasi pag hindi na process yun, magiging siya, stones, which is Kidney stone. okay. Ang tatanong natin lagi kasi is like, can spirulina serve as a conduit for protein pag natatakot ka? Yes, Yes. because one, it's plant-based. Okay. Second, it's very high in protein. Third, it doesn't cause really a complex conversion because meron siyang elemento later on in the next series, pag-uusapan natin, that can counter the, di ba, natutuwa si Ira. Kasi pwede siya mag-counter ng yung cholesterol na magfo-form. Alam mo yon, parang pag umakyat yung kunyari ito yung umakyat yung level ng cholesterol mo, pwede niyang i-lower, i-level. So may magandang leverage diyan. Okay? So again, protein is very important in general na pag-usapan natin, no? I like plant-based protein, okay? Hopefully, 'di ba? Of course, we do have yung mga meat-based, but konti na lang. Then third, yung spirulina is very good in protein and giving us essential
amino acids which can be very important in the repair and regeneration of our cells in the body. Pero Doc, hindi naman sa pagiging bias, ano, pero nakakatuwa talaga yung Genesis Organic Spirulina. Sobrang parang gift to sa atin na na-introduce sa atin yung ganito tapos na-explain sa atin yung benefits. Oo, actually, matagal na siya. Spirulina. It's Matagal there na, oo. before and before. Minsan kasi lagi sinasabi natin, bakit nandyan, hindi natin pinapansin? Ano? Yan Ngayon nga. kasi sa atin, dito sa GMK, usapang pangkalusugan, pinag-uusapan na natin Yes. for us, di ba? Awareness And for na sa kanila. generations to come, kagaya ninyo, Yes. na maging healthy, di ba? At Ira? dahil dyan, Doc, eto na nga, nagpadala po ng question si Ang bilis, Jen Jen. Doc, pwede po bang ihalo yung spirulina powder sa gatas or kaya po sa mga natural fruit shake para po sa mga batang edad 5 years old? Thank you po. Yes, di ba? Fruities, di ba? Yung shakes, pwede yan. Maganda yan, lalo na pag may mga batang ayaw kumain ng gulay. Yes, dahil mapigil. This is the best thing that you can do. That's right. Mix it up so that it will makain ng bata or mainom ng bata in a sense. Kasi minsan ayaw nila gulay. Yes. No? Yes, Tama, ma'am. no? Gulay. Daming picky eaters kasi na bata. Ah? Dami pong picky eaters na mga Oh, bata. pwede yan. Para matuto yung bata ng Yun. Right. Tsaka pwede rin ihalo sa ulam, di ba, Doc? Itong spirulina, yung powder. Garnish. even in salad. Di ba Salad. chef? Di ba? Nagluluto ng salad, pwede yun. Ayun, okay. Ito naman, Doc, another question from Michael Odiame. And morning po, Doc, makakatulong din po ba sa may UTI or may sakit sa bato yung Genesis Spirulina? Salamat po. Yes. Kasi di ba meron tayong flavonoids and yung mga anthocyanins that can prevent and to prevent the shielding of infection. Di ba? Lagi natin sinasabi, yung susunod na pag-uusapan natin yung other very important ingredients of your spirulina. This will help in repair of the structural and the cellular. Yun. Naintindihan ko mo, pag sinabi kong structural, yung malaking organ. Pag sinabi kong cellular, yung simulang maliliit na cells. You have to always remember, guys, yung buong itsura ninyo, nagaganda, guwapo, these are cells that come together and form you. Building blocks, kumbaga. No? Yeah, imagine mo pag kulang, kalahati ka lang yan. Hindi Hindi totoo, di ba? kompleto. Pag minsan isipin mo, paano nabuo ako? Ang galing, di ba? Magaling si Unhealthy. Lord, di ba? Parang, so these are cells that are attaching to each other and becomes tissue and becomes organ. And then Ang ulo natin isang organ na maraming different organs. Di ba? Another question po, Doc, from Shin. Doc, does spirulina powder need to be refrigerated for long-term use? No, you can, kasi baka takot ka, baka mag-fungus or Ayaw nga pala, Doc. Mag-moist. Diba? Oo nga. Mag-moist. You can put it in a container or tapos sa room temperature. Lagay mo na lang when you open it up. Of course, yung kutsarang ginagamit mo should be a serving Malinis dapat. spoon. Wag yung saliva mo tapos serving spoon and then putting in a container in Kailangan room airtight ba, temperature. Doc? Oo, Airtight para lang. Yun lang room kailangan. Para temperature. secure. Oo, diba? At dahil dyan, para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, Alam na! mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition kaya everyday your trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Yes. Dahil dyan, thank you so much, Doc Joseph. Doc, baka may gusto pa i-shoutout niyo. Yes, Greetings. mga natin cameraman na True. gusto mag-shout out sa CEO kay Loreto Chua. Sir, gusto daw Good nila. morning, bro. Good morning. Ayun na, nag-shout out na ako. Mga boss. Siyempre maliban sa sabi nila, no? Spokesperson natin para to sa Maika Chua, Maika and ating Doc. Good morning. Chief Operative,
Operation Officer. Ayan. Morning! Good Good morning morning po po. sa inyo.